sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Alfredo Rolyon Jr., SVD, Associate Priest ng Shrine. Magsisimula na po ang ating misa. Sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inang-inang lubos, pagkat kailan may di pababayaan, inamahal niyang gawan. Bayan, gawin ng papuri, sapagkat ika'y pinili, isang bayan, isang bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi, Father. Kaya kung napansin natin sa ating panimulang awit, sabi doon, bayang lagalag, inangkin ng lubos. No, tayo parang mga lagalag. Paminsan-minsan ay nagkakalat o nagkakalat. But then, because of God, we are united. Ito yung unifying factor natin. Yung pinaghuhugpong tayo ng Diyos. Tayo ay pinagsasama-sama. Katulad ng binabanggit sa mga pagbasa ngayon, kung saan ang dalawang tao ay pinagsasama ng Diyos, ang babae at ang lalaki. Ito ang tugon ng ating Panginoon nung siya ay tanungin tungkol sa isang paksa na alam natin na nung panahon ng Panginoon at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Yan ay ang divorce o ang diborsyo. And sa ating pagdiriwang ng banal na misa ay naaayon na ating ipanalangin ang pamilya, ipanalangin natin ang mga mag-asawa, at ganun din ay ipanalangin natin ang ating sambayanan na dahil sa pandemyang ito ay may mga pagkakataong parang hindi natin alam kung paano ba tayo magtitipon-tipon. At ngayong gabi, tayo ay binalangkas, tayo ay tinipon ng Panginoon sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito. Kaya ihanda ang mga puso, ihanda ang ating mga sarili, ihingi sa Diyos ng kapatawaran ang mga nagawang kasalanan at sabihin sa Kanya na, Panginoon, kami ay gawin mong karapat-dapat na tumanggap sa iyong biyaya, sa iyong salita at ganun din sa iyong katawan at dugo. Kaya at sabay-sabay nating aminin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan,
Naway kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagbasa mula Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Nilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga'y nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo at mailap. Ngunit walang isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing.
Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman. Sa tapat niyon, ang tadyang na iyon ginawa niyang isang babae at nilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang isang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na didikaing sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Buong tanim o alibo ay may dulang anak niya. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Ang maging iyong apo, naway ikaw ay abutin, naway maging mapayapa ang iyong bayang ng Israel. Magpakailanman tayo ay
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon pinababa kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at nakakadikilaan dahil sa kanilang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya ay pinagpaging ganap na Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay upang makapagpadala ng marami sa kalwalatian. Marapat lamang na gawin niya yon sapagkat si Jesus ang pinagmulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at na pinagiging banal. Kaya't hindi niya kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nila inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhay ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya siyang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nilang nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At tinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Ang naganap sa ating ebanghelyo, ang narinig natin ay pwede nating sabihin na si Jesus Christ, Jesus Christ hits two birds by using one stone. Alam natin yung idiomatic expression na yan.
Sa pagkakataong iyon, ganon ang nangyari. Ang Panginoon ay unay sinubok na siluin ng mga nagtatanong sa kanyang mga pariseyo tungkol sa kautusan na maaaring nung panahon ng ating Panginoon ay usap-usapan na. O kung tatawagin natin ngayon ay isang kontrobersiya. At yan ay ang divorce. Well, una, siguro makikita natin dito ay yung paraan ng pagsagot ng ating Panginoon. At ibinalik niya sa kanila ang tanong at tiningnan ng Panginoon kung masasagot ba niya o nila ang kanyang katanungan. At sa pagpapalitang ito ng paniniwala tungkol sa pagsasama, sa kasal, sa diborsyo, ay pinutunayan ng Panginoon na totoo ang kanyang sinasabi na siya ay naparito upang tuparin ang kautusan, to fulfill the law, o kung ano ba ay itama, no, kung ano man ang sa tingin ng marami ay isang maling interpretasyon o kaya naman ay isang dagdag, no, na kautusan na ginawa ng tao. At sinasabi ng Panginoon, hindi naman niya totally na sinabi na, mali si Moises, huwag kayo makinig dyan. Ang sinabi ng Panginoon kasi titigas ng ulo nyo. Meron ang sinabi ang Panginoon, because of your stubbornness. And so Moses tried to reinterpret the law at bigyan ito ng provision, thinking that it is in good spirit. But then, kaya nga ang Panginoon ay narito upang muling ibalik, o kaya ay siguro ay pwede natin sabing itama kung ano ba ang kanilang paniniwala, kung ano ba ang kanilang nakasanayan tungkol sa sistemang ito, o tungkol sa divorce, tungkol sa paghihiwalay, tungkol sa mga kasulatan. Yun pa lang, siguro ay medyo natahimik sila nung marinig nila ang karunungan, nung marinig nila ang kaalaman ng ating Panginoon tungkol sa ginawa ng Diyos, ng nilikha ng Diyos ang tao at ng pinahintulutan ng Diyos na magsama ang isang lalaki at isang babae. And Jesus even quoted what was written in the first reading. Yun yung unang bato o unang ibong bumagsak nung tamaan ng bato ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa ay ang patungkol sa buhay ng pag-aasawa, ang isang batas na sabi ko nga kanina ay pinag-uusapan natin ngayon. At definitely, sa mga nakarinig ng pagbasang ito, there is a mixed reaction sa mga naghiwalay o sa mga nag-divorce. Pwede nila sabihin na, ala yan. O sa mga nagsasama pa hanggang ngayon at patuloy na pinaglalaban ang pagmamahalan, pinaglalaban ang kabanalan ng kasal, maaaring sasabihin naman na, hindi ba? Yan ang sinabi sa atin ng Panginoon. Lalo na ngayon, the situation of the marriage life, the situation of the family life ay napapasaloob sa napakaraming pagsubok. Ayan, I try to find some data dito sa pinag-uusapan natin. Ano ba ang sabi? Meron akong nabasa dito na sa site na Our World in Data, at itong article na ito ay sinulat at siguro ay sinaliksik ni Esteban Ortiz Espina at ni Max Roser. At ito ang naging summary ng kanilang research tungkol sa marriage, sa buhay may asawa. Sabi rito, the marriage are becoming less common. In most countries, the share of people getting married has fallen in recent decades. Kaya lang, sabi nila, across all countries, ay meron pa rin kaunting kaibahan ng mga datos. Sabi dito, sa ibang mga, across most countries, people are marrying later in life. Di ba, meron tayo parang sinasabi din, pabatai ka ng pabata ang mga nag-aasawa ngayon. Actually, sabi dito sa data ay baka hindi ang nag-aasawa ang pabata ng pabata. Ang pabata ng pabata ay yung nabubuntis at nanganganak at nagsasama
but not nagpapakasal. Ayan, malalaman natin. Siguro iba, tumatango-tango dyan. Ano? Oo nga, kaya ako, ayan, medyo kasama siguro ako dito sa marrying in later life. Or yung cohabitation, yung live-in, ay becoming increasingly common. Single parenting is common and has increased in recent decades across the world. Sabi pa rito, the Netherlands was the first country to legally recognize marriage for same-sex couples in 2000. Since then, at least 30 countries have followed suit. There has been an upward trend in divorce rate globally since 1970, but this pattern varies significantly from country to country. Or sabi naman dito, divorce rates are lower in younger couples. Sa Pilipinas, ano ba ang divorce rate? 0. Kasi, wala naman tayong batas ng divorce. But of course, realistically, dito naman natin nakikita na napakarami rin na mga mag-asawa ang naghihiwalay, na ang maraming mag-asawa ang namumuhay ng kani-kanila na. Ang iba ay nagkakaroon ng mga terms and conditions about legality ng mga bagay-bagay. But ang point dito is that merong mga pagsubok na hinaharap ang buhay pag-aasawa o tayo in these very challenging times, no? Ay kumakaharap dito. Ang divorce bill is knocking at the door na sa ating batas. O kaya sabi ko nga, it's very challenging times. And shout out sa mga communities, lalo na ang ministries ay involved sa family life at saka sa mga marriage encounters, no? I work with several groups, especially the one that is very close to my heart. Meron pong isang grupo na very close to my heart. I just want to mention it also, just to, of course, thank them for the efforts that they are exerting in promoting family life, in promoting the marriage, of course, in the Catholic Church. Ito po yung mga missionary family of Christ. At yun na nga, ang nakakapanghina rin paminsan-minsan ay para bang hindi pa ganun sapat ang nagiging efforts natin, government, private, and religious institution alike, no? That they may find ways to strengthen marriage and family life. No? Of course, it's not only marriage, no, but of course the whole aspect in our lives, especially in the family. But what is the defining factor sa ating pinag-uusapan ngayon at doon sinabi ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang Panginoon. The bind that put people together. That is the presence of God. The force that makes the couple stays together ay ang Panginoon. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi sa atin, and of course, it is coming from the scriptures and from Jesus Himself, na kung ano ang pinag-aakma ng Panginoon, ano ang pinagtatagpo ng Panginoon, ano ang pinag-iisa ng Panginoon, ay kailan may hindi dapat paghiwalayin ng tao. And so, people, well, especially the married couples, should always strive for this faith, for this principle na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun, so yun yung pangalawang ibon na tinamaan ng Panginoon, reminding us of what it is to become a married couple, what it is to become husband and wife bound by God. O kaya nga pinapaalala sa atin, parang ang ating tema ngayon parang nasa isang kasalan tayo, no? And how kahit yung buong sacrament itself, no, the ministers of, or the minister, the celebrant of course is the priest, pero ang tunay na naghuhugpong o the factor that joins couples together ay ang Panginoon. No?
And that is why here, alam nyo, doing this homily about this topic, ay may isang pumasok sa isip ko na isang reading. And I want to end my sharing with this. Doon sa Book of Tobit, chapter 8, 44b to 8. Anong sabi dito? On their wedding night, Tobiah arose from bed and said to his wife, "Sister, get up. Let us pray and beg the Lord to have mercy on us and grant us deliverance." Sarah got up and they started to pray and beg that deliverance might be theirs. They began with these words, "Blessed are you, O God of our fathers. Praise be your name forever and ever. Let the heavens and all your creation praise you forever. You made Adam and gave him his wife Eve to be his help and support, and from these two human race descended. You said it is not good for man to be alone. Let us make him a partner like himself. Now, Lord, you know that I take this wife of mine not because of lust, but for a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to live together to a happy old age." They said together, "Amen, amen." Enough said. That's how this loving couple express their belief that they are joined by God in their marriage, in their union, in their being as one. Amen. Ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Diyos amang Amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog si kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig tayo nilikha ng Ama, sa parehong pag-ibig tayo pinagbubuklod. Dumulog tayo sa Kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. At ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga apostol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng kadakilaang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng bayan, pag-ibig nawang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang ang mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nila na sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at matinding pangangailangan, kalingaan nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang pagpighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang sa piling ng kalangit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang saglit ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan,
gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan, itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao. Bagay at gawaing mabubuti, sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamagitan ni Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat mong ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ganon din ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong paghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magkatulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan.
malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reyna de Metz. Ipanalangin mo kami. Meron ba tayong mga announcements? Wala naman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tatanglaw sa ating pagyapang. Minsan ng buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng hunos, kahit anong tindi ng dilim, may isang pagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay, Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Pustos ka ng diwang banal, hingin ang aming payak na dasal.